Okay guys, so I'm going to teach you kung paano ba umpisahan yung ATM. Actually, there are 3 simple steps lang na susundin. Una is payment. So, dito tayo magbabayad. So, actually, we have 6 options. BPI, BDO, Cebuana Luwilier, M. Luwilier, Western Union, pati LBC. So, dyan tayo magpapadala guys. Ang gagawin lang natin is punta kayo doon sa website. And, meron kayo makikita na tab, ATM Online Marketing na tab. Pagka-clinic nyo yun, meron lalabas sa upper right, pindutin ulit natin yung contact and payment info. So basically, dyan yung malalaman lahat ng kailangan para mapadala ninyo yung pera. So ayan yung email and contact number ng ATM admin. So nakikita nyo rin dyan yung bank information ng BDO, bank information ng BPI, and yung remittance information naman, pagka LBC, Western, Cebuana, and M. Luwilier kayo magpapadala, kay Mr. Joseph Obrera na nyo ipapadala. Okay? So, ganun magpadala ng pera. Next is, pagka napagpadala ka na ng pera, payment validation naman. So, there are 3 options. You can validate through text, email, and we have an online validation. So, ito, pahita ko lang guys. Unang-una is we have the email validation na tinatawag. So, for example, napadala nyo na yung pera, di ba? Pwede nyo i-validate yung payment ninyo through email. So, ilalagay nyo lang yung mga basic info na kailangan and isa-send natin sa email ng ATM admin. So yan, may kita nyo for bank and remittance transaction. So next naman guys is number 2. We have the text validation. So ite-text nyo lang doon sa ATM admin, okay, na number, nandun sa taas kanina pinahita ko, yung mga info na kailangan. And lastly, number 3 is we have the online validation na tinatawag. I-click nyo lang yung payment validation na nakasulat na yan. Okay, pagka pinindot nyo yan, i-direct nya kayo sa validation form natin. Okay, so dito naman guys, medyo mas madali siya kasi i-fill upan nyo lang yung mga kailangan na info. So yung payment purpose meaning niyan is kung payment siya through distributorship, yung 1699 na pay-in dun sa online natin or yung e-load replenishment. Kasi dadatingin time guys, pagka nagpa-replenish ka na ng e-load mo, dito rin kayo magbabayad, dito rin kayo mag-fill up sa validation form natin. Okay, so lagay mo lang lahat ng info na kailangan then click submit. Pagka na-submit mo na yan, maghihintay ka ng confirmation from the ATM admin. Magbibigay sila ng 2 code. Okay? So, yung ano gagawin natin sa code? Doon na yan sa step number 3, account encoding. So, encoding naman, click nyo lang yung registration. Okay? Sa website natin, sa online na website natin. Pagka na-click nyo na yung registration, guys, di ba? There are 3 registration. So, una is multilinear registration. So, dito natin gagamitin yung unang code. Yung unang code natin is what we call the multilinear code na tinatawag. So, ang gagawin nyo doon sa code guys, ilalagay nyo lang siya dyan sa package control number, okay, and yung pin code. So yan, so again, ulitin ko, ito yung pinaunang code na ibibigay sa'yo pagka na-validate na yung payment mo. Pagka nalagay mo na yung code, basically, pifill upan mo lang yung mga info na kailangan. Okay, so mga basic information tungkol sa'yo, ilalagay mo lang yan dyan. Diba? So yan. So again guys, pagka medyo sa tingin mo nahihirapan ka, pwede ka magpatulong doon sa nag-refer sa'yo. Sigurado marunong siya mag-encode. Okay, marunong siya mag-register ng account. Actually, pwede nyong gawin, pwede nyong ibigay sa kanila yung code kung sino man yung nag-refer sa'yo, tapos siya na lang yung bahalang mag-register sa'yo. Hingiin mo na lang yung username pati password. Okay. So yan. So itong sponsor na pinapakita dyan guys, meaning yan, ito yung sponsor ID nung nag-refer sa'yo. Okay, yung sponsor mo, ito yung ID number niya. So dapat number yan. Okay, so, ang mangyari, pagka-clinic mo siya, dapat lumabas yung pangalan ng sponsor mo dyan. Iko-confirm ng website yan. Okay, and ilagay mo lang yung desired username mo and yung desired password. Okay, after that, di ba, pagka-create mo ng account, meron ka ng multilinear account. So, pwede mo na siyang i-check doon naman sa tinatawag nating multilinear login. May kita nyo yun sa website natin. Okay, so next guys, sinasabi ko, 2 yung code na binigay sa'yo. The second code is for the quick start registration naman. Ano tong quick start registration? So, ito naman yung system natin, 'di ba? Para doon sa loading. Lahat ng tao mo sa ilalim, lahat ng retailer mo na hawak, every time mag-load sila, 'di ba? Dito sa quick start registration or sa quick start system natin makikita yung income mo. Okay? So, again, halos same process lang siya. Lagay mo lang yung second code na binigay sa'yo ng ATM admin. Pagka na-validate na yung payment mo, lalagay mo lang siya dyan. And yan. So, next naman is, lalagay mo naman yung desired username mo. Yung parang ginawa natin kanina, and yung desired password mo. Okay? So, ayan. Tapos next guys,
Ayan. So, enter desired sponsor. So, again, katulad ng ginawa natin kanina, hingiin mo sa sponsor mo kung ano yung ID niya sa quick start naman. Kung kanina, hiningi mo yung ID niya sa multilinear dito, yung quick start ID. Again, dapat lumabas yung pangalan niya, i-confirm ng website yan. And after that, lagay mo lang yung mga basic information na kailangan. Katulad nung ginawa natin kanina. Okay? So, yan. So, basically guys, siguro, para mas maintindihan nyo, yung quick start, again, ulitin ko, para dun sa income natin, sa sub-dealership, every time mag-load yung mga tao, dito sa account na to papasok. Okay? Yung in-encode natin kaninang multilinear, dun naman kayo magkakaroon ng income, diba? Dun sa mga ad, even, yung mga napanood ninyo sa video. Okay? So, yan. Importante guys, yung cellphone number, pati yung email. Kasi, that's the way para makontak kayo ng admin natin. Okay? So, yan. So, ilagay mo lang lahat ng information nga na kailangan. Diba? Then, pagka-create account mo nyan, you have your quick start account na. Yung quick start account, magagamit mo siya doon sa quick start login. Okay? And lastly guys, ito ituturo ko sa inyo is yung binary registration natin. So, actually, before ka makapag-register sa binary, you will need to have 2 multilinear directs first. So, nakita natin yan sa video. Diba? So, actually, same process ulit. Katulad nung ginawa natin kanina, lagay mo yung code. Diba? Pagka napag-direct ka na ng dalawa niyan, magre-request ka lang sa admin. So, i-confirm ulit na admin yan. Pagka na-confirm na admin, ibibigay na sa yung code naman for the binary. So, lagay mo lang ulit. So, ang difference dito guys, kung kanina yung sponsor number, sponsor ID ang hinihingi natin for the quick start and multilinear, dito mismo, yung username mismo ng upline yung hihingiin mo. So, yan. So, sponsor ID means ito yung nag-refer sa'yo. And yung desired upline naman, ibig sabihin, dito ka kukonekta. Diba? So, kasi guys, diba, binary means left and right lang siya. So, pwedeng yung nagpasali sa'yo, meron siyang left and right. So, sa iba ka nakokonect. Diba? Parang ibibigay ka na lang sa ibang tao. So, ayan. Pinahitaw rin kanina, yan yung left or right, 'di ba? Binary nga tayo. So pinahitaw dito, for example, left option na lang. And after that, ilagay mo ulit lahat ng basic information na kailangan. Pagka nalagay mo na lahat ng basic information na kailangan, okay guys? So pindutin mo lang yung create account, then that's it. You have your binary account na.